IFM. Kahit siya pa ang taong pinagkakatiwalaan mo, hindi imposibleng siya rin ang taong magtatalidoy sa'yo. Itago niya lang ako sa pangalang Marty. 29 years old. Aminadong avid listener ng programa mo, Mayora. Lahat na yata ng mga papuri nasabi na ng mga naunang letter senders para sa radio program na Dear IFM. Kaya masasabi ko lang, ito ang the best pagdating sa drama sa radyo. Ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa inyong lahat na kailangan kong palitan ang mga pangalan at ilang mga detalye. Para na rin sa proteksyon ng mga taong kasama sa kwentong ibabahagi ko. Medyo maselan para sa akin ang kwentong ito. At kung bakit? Malalaman nyo kapag napakinggan nyo na to. Marty, kinakabahan naman ako eh. Baka mamaya masungit pala yung kuya mo. Bakit naman kakabahan sa kanya? Mabait yung kuya ko. Saka hindi ka susungitan nun. Gustong-gusto nga na may bumibisitang ibang tao sa bahay. Talaga? Bakit naman? Wala ba masyadong dumadalaw dito sa bahay ninyo? Hindi naman. Sobrang friendly lang siguro ni Kuya Harold. Ang gusto niya, may bagong tao siyang nakikilala, ganun. Ganun ba? Sana naman hindi ko ma-disappoint yung kuya mo kapag nakita na niya ako. Bakit ka naman nag-iisip ng ganyan? Huwag ka masyadong kabado, ha? Hindi ka naman mag-audition sa kanya eh. Ano ka ba? Siyempre naman gusto ko naman nakatanggap-tanggap ako sa pamilya mo. Yun ng mga magulang mo tsaka yung ate mo, hindi ko pa sila namimit eh. Yun lang, medyo mahirap yun. Alam mo naman, nasa ibang bansa sila. Pero pwede naman tayo mag-video call. Tsaka na lang siguro yan. Gusto ko na muna na makapasa sa kuya mo. Kulit talaga nito eh. Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo, wala kang dapat ikatakot sa kanya. Alam mo, matutuwa nga yun sa'yo eh. Tol, pasensya na ha. Natagalan ako sa loob ng kwarto eh. May ginagawa kasi ako dun eh. Sige lang kuya. Ito na ba yung bisita natin? Good afternoon po, Kuya. Harold? Grabe. Akala ko si Marty yung kaharap ko. Magkamukha kayong dalawa. Sabi ko na nga ba eh, yung magiging reaction mo eh. Magkamukha talaga kami niyan. Alam mo, napagkakamalan nga kami palaging kambal niyan ni kuya. Hindi talaga ako makapaniwala. Pwede ako magkamali sa inyong dalawa eh. Kuya Harold, sorry po Nagulat lang ho talaga ako. Ano ka ba? Huwag ka magpo sa akin. Malakas makatanda nung puna yan eh. Kahit Kuya Harold na lang at hindi mo kailangan mag-sorry, okay? Okay, sige, Kuya Harold. Ako nga pala si Giselle. Nice meeting you, Giselle. Okay pala tong jowa mo, Marty Masyadong magalang. Alam mo, kanina pa nga yan kabado kuya. Sabi niya gusto niya raw makapasa sa'yo. Akala ata masungit ka eh. Uy, ano ka ba naman, Marty? Wala naman akong sinasabing ganyan. Siyempre, ang gusto ko lang naman, matanggap ako ng pamilya mo bilang girlfriend mo. Sigurado na yan. Huwag mo nang alalahanin yun. Masyado mong ini-stress ang sarili mo, di ba kuya? Alam mo, Giselle, yung pamilya namin, hindi kami mapangmata. Basta mahal ni Utol, mamahalin ko rin. Oo, sabi ko sa'yo di ba? Kaya hindi ka dapat kabahan kay Kuya Harold. Kung gusto mo nga, Giselle, ngayon pa lang, close na tayo eh. Ano, okay ba yun sa'yo? Ha? Oo naman. Salamat, Kuya Harold. Tama nga si Marty. Ang bait-bait mo talaga. Feeling ko nga, welcome ako dito sa pamilya nyo. Oo naman. Basta ikaw. Mas maganda nga kung lagi kang tatalaw dito eh. Para lagi tayong masaya, di ba? Oo, tama yun. Pero, teka lang ha. Mag-iingat ka rin dyan kay kuya. Pagdating sa mga chicks, magaling talaga yan. Sobrang sweet niyan. Ako pa yata yung dapat kabahan eh. Pero, hindi yan. Sigurado ako. Magkakasundo tayo lahat. Malaking tiwala ako dyan eh. Bibiro lamang ako, Mayora, na sinabi ko yung mga salitang yun. Kilala kasi talaga si Kuya Harold na lapitin ng mga babae. Pero, alam kong wala naman siyang gagawin na ikasasama ng aking loob. Kami na lang din ang magkasama sa bahay dahil kinuha ng isang kapatid namin ang aming mga magulang sa ibang bansa.
Kaya naman sobrang close kami ng kuya ko. Sobrang bait niya. Ang dami niyang mga nagiging barkada. Mabilis kasing mapapalagay ang loob mo kapag siya ang kasama mo. Kahit nga si Giselle, nawawili na ang pumunta sa bahay hindi lang dahil sa akin, pero dahil na rin sa naging close na talaga sila ng kuya ko. Yun nga lang, ang hindi ko inaasahan, parang sumobra na yata ang pagiging malapit sa isa't isa ng girlfriend ko at ng aking kuya. Babe, ang bango-bango naman ng niluto mo. Parang ginaganahan akong kumain. Oo naman. Gaganahan ka talaga kumain dyan. Grabe no, sobrang hagabal mo talaga, babe. Wala akong magagawa. Ipinanganak ako sa mundong to para yakapin eh. Mag-enjoy ka lang hanggang gusto mo. Giselle. Ano nangyari dito? Bakit magkayakaman kayo? Marty, naku sorry. Magpapaliwanag ako. Tol. Konting hinahon lang, okay? Ang aga-aga oh. Mainit agad yung ulo mo. Bakit nakayakap sa'yo yung girlfriend ko? Ha? Aboy, hindi ko alam. Siya tong yumayakap sa akin eh. Huwag ako isisihin mo. Marty, makinig ka ha. Bagong gising lang kasi ako eh. Balay na amoy kong may nagluluto. Paglabas ko nakita ko si Kuya Harold. Ang akala ko kasi ikaw. Wow! Kaya ba niyakap mo kagad si kuya? Hindi mo man lang ba kinilala kung sino yayakapin mo? Bagong gising nga lang ako eh. Malay ko ba? Pati kasi yung likod ni Kuya Harold, parang likod mo na rin. Teka nga. Kahit kailan hindi pa ako natuto magluto, Giselle. Bakit mo naman iisipin na ako yung nagluluto? Kasi nga, bagong gising lang ako. Kapag bagong gising ka, makakapag-isip ka na malinaw. Di ba hindi? Hindi pa? Marty, ano ba? Uminahon ka nga lang. Oo nga naman, tol. Ang ganda-ganda ng umaga oh. Ipinagluto ko pa nga kayo ng masarap na almusal oh. Tapos inaaway mo kami. Sabagay. Sorry na. Bagong gising lang din ako eh. Siyempre, kung kayo rin naman nasa posisyon ko, magagalit din naman ako, no? Oo nga, nandun na tayo. Pero narinig mo naman yung paliwanag sa'yo ng girlfriend mo, di ba? Kaya, tol, kumalma ka na. Huwag ka na magalit sa amin, Marty. Maling iniisip mo. Maliit na hindi pagkakaintindihan lang to. Oo na, sige na. Sigurado kayo ah. Wala kayong ginagawang masama ah. Wala nga, tol, ano ka ba? Mayos ka nga dyan. Alam mo, kumain ka na lang para mawala yung init ng ulo mo. Gutom lang yan. Umupo na tayo. Siguro nga. Ay. Kung hindi ko lang nakita yung makinis na balat ng girlfriend ko, hindi ako kakalma eh. Ikaw talaga, ang aga-aga. Inuuto mo na agad ako. Oo naman kasi. Nako. Teka nga, di ba, ano nga ulit yung sekreto mo dun sa makinis mong balat? Naalala ko sinabi mo sa akin yun eh. Rason kaya kita lalong minamahal. Dahil yun sa White Rose Papaya with Vitamin B3. Papaya puti, papaya fast. Yan pala yun. Makabili nga yan. Para pati ako kuminis na din. Oy, kuya. Di porkit kumalma na ako, lusot ka na. Masusunod ayokong mangyari to Oo. Di bakit ako naman yung sinisisi mo? Nasa harap tayo ng mesa oh. Tama na nga yan. Kalimutan na natin yun. Oo nga, Marty. Wala naman talaga yun eh. Sorry Ako yung nagsimula nito. Ako yung nagkamali pero pwede bang huwag na lang natin pag-usapan to? Ikaw naman kasi Giselle. Yakap ka ng yakap sa akin eh. Ano, hindi ka ba napagbigyan ng utol ko kagabi? Aba, mahirap yan. Ikaw naman kasi tol. Pagbigyan mo tong jowa mo. Kapag humingi ng atensyon, ibigay mo. Totoo lang, Mayora Iska Morena, hindi pa rin ako matahimik at hindi ko pa rin makalimutan yung eksenang nakita ko. Ayoko lang na palakihin pa ang gulo at mabuti na lang talaga, masarap ang nilutong agahan ng kuya. Sinubukan ko na lang na tanggalin sa aking isipan yung nangyari. Baka nga naman nag-overthink lang ako at wala naman talagang nangyayaring hindi maganda. Alam ko, mahal na mahal ako ng girlfriend ko. At hindi siya magagawang sulutin ng aking Kuya Harold. Pero pagkatapos ng eksenang yun, paunti-unti, nagkakaroon na ng pagbabago. Nung una, parang okay pa kami ni Giselle.
Pero habang tumatagal, naging malamig na siya sa akin at parang ayaw na niyang magparamdam. Hindi ko alam kung ano ba ang nagiging kasalanan ko sa kanya. Sinubukan ko naman siyang tawagan para malaman ko kung ano ba talaga ang aming problema. Giselle! Oh, hello! Salamat naman sumagot ka na. Bakit di ka nagre-reply sa mga messages ko sa'yo? Sorry, Marky ah. Sobrang busy lang. Ha? Yun lang sasabihin mo? Bakit? Ano ba bang gusto mo sabihin ko sa'yo? Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung bakit ako napatawag sa'yo? Dati hindi ko naman ganyan ah. Sinagot ko na nga yung tanong mo. Ang sabi ko, busy ako. Okay na yun. Hindi. Ay, nako. Ano ba nangyayari sa'yo? May kasalanan ba ako sa'yo? Sabihin mo naman sa akin. Wala kang kasalanan sa akin, Marky. O yun naman pala. Bakit ganun? Alam mo, napapansin ko sa'yo ha. Ang lamig-lamig na ng pagtrato mo sa akin. Ano meron? Yan ba yung tingin mo? Hindi ko rin alam eh. Paano hindi mo nga alam? Alam mo, bakit ayaw mo sagutin yung tanong ko ng matino? Kasi, nung mga nakaraan pa ako gulong-gulo sa'yo. Sa kanila siguro tayo mag-usap. Oo, yan ka na naman eh. Ilang araw mo nang ginagawa sa akin yan. Huwag mo naman akong pahulain dito. Sagutin mo yung tanong ko. Gusto mo ba talagang malaman, ha? Tanong nga ako. Huwag mo naman akong ginagawang tanga dito. Giselle, hindi ko deserve to. May pinagsamahan naman tayo. Kung sa bagay, pero ayoko kasi na masaktan kita eh. Ayaw mo masaktan ako, ngayon nga sinasaktan mo ako. Ano ba problema? Alam mo, diretsuhin mo na lang ako. Mahal mo pa ba ako? Ano? Sige. Sasabihin ko sa'yo yung totoo. Hindi na. Giselle naman. Anong hindi na? Ang sabi mo wala akong kasalanan sa'yo. Bakit wala nang ganun-ganun lang yung pagmamahal mo sa akin ha? Hindi ko alam eh. Hindi rin kita masasagot. Imposible hindi mo alam ang sagot sa akin. Napakalaki kalokohan yan. Umamin ka nga. May ibang lalaki na bang nagpapasaya sa'yo? Sabihin mo sa akin kung sino! Sabihin mo! Hindi na. Hindi, Marky. Ayoko na magkagulo kayo. Oh, hindi meron nga! Hindi ako papayag na hindi ko malaman kung sino yung hayop na yan. Sinira niya ang relasyon natin. Kung ako sa'yo, mas maganda magsalita ka na lang. Huwag mo nang hintayin na manggulo pa ako para lang malaman ko kung anong totoo. Hindi ako palaaway na lalaki. Pero kapag sinulot sa akin ang taong mahal ko, sisiguraduhin ko na magkakaroon talaga ng gulo. Hindi ko alam, Mayora, kung saan ako nagkulang. Kaya hindi ko matatanggap na basta-basta na lang akong iiwan ni Giselle. Hindi man niya inamin kung sino, pero malinaw na merong third party, kaya biglang nagbago ang lahat para sa amin. Nasira ang mundo ko ng dahil sa taong yan. Hindi na ako makapag-isip ng matino. Pero wala na akong pakialam. Kung kinakailangan kong galugarin ang lahat ng mga lugar na alam ko para lang makilala ko ang taong to, gagawin ko. At sisirain ko rin ang buhay niya. Mayora, hindi na ako makapag-antay. Gusto ko talagang malaman kung sino ang hayop na umbagaw sa girlfriend ko. Kung sino ang kumuha sa babaeng mamahal ko. Simula nang iwan ako ng girlfriend ko, hindi naging maayos ang lahat para sa akin. Naging mainitin na ang aking ulo. Lagi na lang akong galit at nadadamay ko pa ang ibang taong nasa paligid ko. Muntik pa akong magkaroon ng problema sa trabaho dahil yung mismong boss ko, nasungitan ko. Mayora, gumuho talaga ang mundo ko dahil wala na sa akin yung babaeng mahal ko. At wala pa akong makuhang sagot sa aking katanungan. Sino ang hayop na umagaw sa kanya? Hanggang sa tinawagan ako ng aking pinsan. Siya ang nagpakilala sa akin kay Giselle at ang dahilan kung bakit ko siya naging girlfriend. Mabibigyan na raw niya ng kasagutan ang mga tanong na gumugulo sa aking isipan.
Isa, maraming salamat ha. Alam kong pwede kang madamay dito pero naglakas loob ka pa rin. Pasensya na talaga. Okay lang, Marty. Para saan pa yung pagiging magpinsan natin kung hindi tayo magtutulungan? Pero ihanda mo yung sarili mo sa sasabihin ko, ha? Baka hindi mo kayanin eh. Matagal naman na akong handa eh. Alam ko na rin na may ibang lalaki si Giselle. Kailangan ko lang talaga malaman kung sino yung hayop na lalaking umagaw sa girlfriend ko. Bago ko sabihin sa'yo kung sino yung lalaking yon, hindi mo ba pwedeng palagpasin na lang to? Ano? Palagpasin? Ay, sir, nagbibiro ka ba? Kung sa'yo mangyari to, hahayaan mo lang ba sila? Hindi kasi ganun kasimple yung sitwasyon, Marty. Kapag nalaman mo na kung sino yung third party, siguradong malaking gulong mangyayari. Wala na akong pakialam. Ginawa nila yun eh. Dapat, in-expect na nilang magkakagulo kaming lahat dahil sa kalokohan nila. Ano ba? Sasabihin mo ba sa akin kung sino yung hayop na yan o hindi? Huwag ka magugulat sa sasabihin ko, ha? Pakalmahin mo muna yung sarili mo. Bigla ko na lang kasing nakita nun si Kuya Harold sa lugar namin. Ano? Si Kuya Harold? Sigurado ka ba dyan? Huwag mong sabihin. Sa lahat ng tao, si Kuya Harold pa? Hindi rin nga ako makapaniwala nung una eh. Ang akala ko nga na malikmata lang ako nun eh. Hanggang sa paulit-ulit ko na lang siyang nakikita sa amin. Laging nandun sa bahay ni Giselle. Pero baka naman nagkataon lang. Kasi imposible naman yun eh. Alam kong mahilig sa babae si Kuya Harold, pero hindi niya magagawa sa akin yun. Alam kong mahirap tanggapin para sa'yo. Kahit ako rin eh. Ayoko nga rin tanggapin eh. Ang inisip ko na nga lang nun, baka dumalaw na lang siya. O may pinuntahan lang si Kuya Harold kay Giselle. Pero hindi lang ganun yung nakita ko eh. Nakita ko silang naghahalikan sa labas ng bahay. Bakit ginawa nila sa akin to? Ano bang kasalanan kong nagawa sa kanila para mangyari sa akin to? Wala naman akong inaagrabyado para mangyari sa akin ang lahat ng to. Bakit ang kuya ko pa? Bakit sa lahat ng babae si Giselle pa? Uy, Marty! Tama na! Ito na nga ba sinasabi ko eh. Sana hindi ko na lang sinabi sa yung totoo. Baka magkagulo lang kayo magkapatid. Talagang guguluhin ko talaga sila. Daming babae dyan. Yung girlfriend ko pa talaga yung tinalo niya. Hindi ko pwedeng palampasin to. Kumalma ka lang, insan. Hindi mo pwedeng idaan sa emosyon yan. Idaan natin sa maayos na usapan. Maayos na usapan? Palibhasa kasi hindi mo ako naiintindihan. Walang maayos na usapan sa ginawa nilang kalokohan sa akin. Gulo ang hanap nila. Yun ang ibibigay ko sa kanila. Nakita ko na mga senyales noon pa. Hindi ko lang pinansin, Mayora. Hindi ko matanggap na si Kuya Harold mismo ang umagaw sa girlfriend ko. Alam kong mahilig talaga sa babae si Kuya. Yan din yung dahilan kung bakit walang tumatagal na seryosong relasyon sa kanya. Pero sa lahat-lahat pa ng mga babaeng pwede niyang pag-interesan, bakit si Giselle pa? Sana pinigilan muna niya yung kanyang sarili. Kaya naman wala nang urungan ito. Isinumpa ko, naguguluhin ko ang kanilang mundo. Dumating na sa puntong hindi ko na iniisip kung ano ang mga pwedeng mangyari. Sinaktan nila ako. Kaya mas doble ang sakit na ibibigay ko sa kanila. Marty, please lang oh. Huwag ka naman gumawa ng gulo dito. Magpapaliwanag ako. Talaga, Giselle? Ginulo niyo nga yung buhay ko. Tapos ang gusto mo, palagpasin ko lang ang lahat ng to. Sandali lang ah. Pag-usapan natin na maayos yung problema. Kumalma ka lang muna. Sawang-sawa na ako sa pagpapakalma niyo sa akin. Pagkatapos ng ginawa ninyo, huwag niyo asahan mananahimik ako. Ngayon, sabihin mo sa akin ang diretso. Si Kuya Harold bang gumulo sa relasyon natin? Marty, ayokong sagutin yung tanong na yan. Ako na lang isisihin mo. Total ako naman yung Sagutin mo na lang yung tanong ko sa'yo! Oo, hindi lang! Huwag mo na akong paglaruan, Giselle. Sobra na yung ginawa niyo sa akin. Oo na! Sige! Aminin ko na! Nagkaroon kami ng relasyon ni Kuya Harold. Siya yung dahilan kung bakit nasira yung relasyon natin. Sorry. Sabi ko na Hindi ko sinasadya. Sabi ko na! Nung nakita ko pa lang na niyayakap mo siya, may problema na! Maniwala ka naman sa akin, oh. Wala pa talaga nangyayari nung nakita mo kami. Tsaka na lang to eh. Nung minsan na nag-PM siya sa akin, magaling talaga siya. Nakuha niya yung loob ko.
Singit mo nga sa akin. Ano bang nakita mo sa kanya na wala sa akin? Baka sa lahat-lahat ng lalaking laladin mo. Yung kuya ko pa talaga. Hindi ko alam, ewan ko. Siguro kasi dahil magkamukha kayo, umukha mo siya. Pero mas matamis siya magsalita. Mas magaling niyang kunin yung atensyon ko. At mas agresibo siya kaysa sa'yo. Talagang naririnig ko sa'yo yan. Anong klaseng rason yan? At nagpauto ka naman sa kanya. Kanya na ba kababa ang pagkatao mo para gawin mo to? Alam mo, Marty, tao lang din ako. Mahina. Natutukso at nagpapadala ako sa mga advances ng kuya mo. Hindi naman kita masisisi kung galit ka sa akin eh. Malaki rin yung kasalanan ko sa'yo. Alam mo naman pala. Huwag mo na ako sisihin ko ano magiging reaction ko. Kung makapagsalita ako ng hindi maganda sa'yo. Alam mo ba kung anong tingin ko sa'yo ngayon? Wala ka nang pinagkaiba sa isang babaeng nagbebenta ng laman. Para sa akin, ganun ka. Ganun kababa ang pagkatao mo. Sige lang. Sige. Sabihin mo lang kung ano yung gusto mong sabihin sa akin. Kung ito yung kabayaran sa lahat ng mga naging kasalanan at ginawa ko, tatanggapin ko naman eh. Mapatawad mo lang ako. Hindi kita mapapatawad. Diring-diri ako sa'yo. Ayoko sa mga babae kagaya mo. Nasasaktan ka? Sana nga talaga dahil tama lang yan para sa'yo. Kung talagang kinasusuklaman mo na ako, naiintindihan ko dahil ginawa ko to. Titiisin ko yung mga pang-iinsulto mo. Pero sana naman huwag mong idama yung anak ko sa galit mo. Ano? Ano sabi mo? Tama ba yung narinig ko? Buntis ka? Magkakaanak kayo ni kuya? Oo. Nagbunga yung naging kasalanan namin sa'yo. Pero hindi kasalanan ng anak ko to, Marty. Wala siyang kinalaman. Wala siyang kinalaman sa mga nagawa namin sa'yo. At kailangan ko yung tulong mo. Diyos ko. Hindi ko na alam yung mga nangyayari. Hindi ko idadamay ang bata sa galit ko sa inyo. Pero wag na wag ninyong aasahan na tutulungan ko kayo para buhayin ang bata. Responsibilidad niyo siya. Huwag niyo ako idadamay dyan. Yun na nga eh. Yun na nga yung problema ko ngayon. Pagkatapos ko ipalam sa kuya mo na may anak na kami, bigla na lang siyang hindi nagparamdam sa akin. Hindi na niya ako pinansin. Marty, tulungan mo naman ako. Usapin mo naman yung kuya mo. Huwag naman sana niya takasan yung anak niya sa akin. Sinumpa kong sisirain ko ang mga buhay nila. Pero, pagkatapos kong malaman na buntis si Giselle at pinabayaan siya ng aking kuya, biglang nagbago ang lahat para sa akin. Nakaramdam ako ng awa sa girlfriend ko. Mali yung ginawa niya sa akin pero hindi ko rin naman siya magawang pabayaan sa kanyang kalagayan. Siguro, nananatili pa rin ang pagmamahal ko para kay Giselle. Hindi ko na kinakausap si kuya simula nang makumpirma ko na siya nga ang umagaw kay Giselle sa akin. At bigla na rin siyang hindi umuwi sa aming bahay. Kailangan ko siyang makausap. Hindi para kumprontahin sa ginawa niya sa akin, kung hindi dahil iniwan niya ang babaeng nangangailangan ngayon ng kanyang suporta. Isasantabi ko muna ang aking galit dahil kailangan kong tulungan ang babaeng pinakamamahal ko. Ano ba yung ginagawa mo dito, Marty? Nakita mo naman nagtatrabaho pa ako dito eh. Bakit mo ba ako pinuntahan dito sa opisina? Kuya Harold, huwag ka nagmagmaang-maangan dyan. Alam ko may namamagitan sa inyo ni Giselle. Huwag mo na rin itanggi. Wala namang mangyayari. Alam mo naman pala eh. Pasensya ka na, tol. Bigla na lang nangyari. Hindi namin sinasadya. Pwede ba? Gasgas na yung linya na yan, hayop na yan. Huwag niyo ang sinasabi na hindi niyo sinasadya. Alam niyo na may ganitong mangyayari dahil sa ginagawa ninyo. Ano nga akong gawing tanga? Marty, nakikiusap ako sa'yo ha. Opisina namin to. Huwag ka sanang gumawa ng eksena dito. Ayoko mawala ng trabaho. Huwag kang magalala, kuya. Hanggat makakaya ko, pipigilan ko yung sarili ko. Pero hindi yung pagtataksil niyo ni Giselle ang pinunta ko rito. Teka nga. Wala naman akong ibang alam na atraso sa'yo.
Sana naman, wag na nating palalayin pa ang problema natin. Pero may iniwan kang problema, kuya. Inamin sa akin ni Giselle na buntis siya. At ikaw ang ama ng tinadala niya. Kalokohan yun, Marty. Hindi ako yung tatay ng batang yun. Hindi ako pwedeng kulitin ni Giselle tungkol Kuya dyan. naman, ano ba? Dugot laman mo yung bata. Bakit ayaw mong panagutan yung anak mo? Hindi ko nga anak yun. Bakit ba pinipilit mo sa akin yung batang yun? Wala namang iba. Ikaw yung sumunod na nakarelasyon ni Giselle. Ano? Magtatanga-tangahan tayo dito? Gusto mo takasan mo yung responsibilidad mo? Huwag kang nga maingay, Marty. Marinig tayo ng mga ibang tao dito. Hinaan mo nga yung boses mo. Delikado ako. Baka malagay sa alanganin yung trabaho Yun dito. naman pala. Ang hinihiling lang namin sa'yo, panagutan mo yung bata. Hindi naman pwedeng si Giselle lang magiging takapag-alaga ng bata na yun. Kilala mo ako, Marty. Hindi pa ako handa para dyan. Ko naman. Alam kong mas matanda ako sa'yo, ha? Pero gusto kong i-enjoy yung pagiging binata ako eh. Sana naman tindihin mo naman ako. Ay nako. Alam mo kuya, hindi kita maintindihan. Mali na nga yung ginawa mo. Tapos ganito pa. Anak ng toko ha, baka naman pwedeng wag mo pabayaan yung binuntis mo. Marty, mahal mo pa naman si Giselle, di ba? Di ba? Oh, ano? Sagutin mo yung tanong ko. Doon lang tayo sa totoo. Oo ano? na. Oo na, sige na. Pero syempre galit pa rin ako sa mga panloloko niyo sa akin. Kasi hanggang ngayon aaminin ko masakit pa rin. Pero mahal ko siya. At gagawin ko pa rin ang lahat para sa kanya. Ayun naman pala eh. Ikaw na mismo nagsabi, mahal mo pa rin siya. Kahit niloko ka niya. Eh di lubos-lubosin mo na. Ano? Ikaw na lang yung umako doon sa bata. Siraulo ka ba? Ano gusto mong gawin ko? Saluin ko yung responsibilidad mo? Sabihin mo ng makapal ang mukha ko. Pero kahit anong mangyari, hindi ako mananagot sa batang yon. Ngayon, kung naawa ka dun sa mag-ina na yon, edi ikaw na lang yung maging ama ng... Teka. Anong naririnig ko sa'yo? Ako? Hindi pwede yung Kuya Harold. Oo, mahal ko si Giselle. Pero hindi ko pwedeng gawin yung sinasabi mo. Baka naman pwedeng gumawa ka ng tama sa pagkakataong to. Baka pwedeng magpakaama ka sa anak mo. Hindi nga ako yung tatay niyan. Masaya yung buhay ko ngayon ha. Huwag mo naman ako ipahamak, Marty. Talagang, alam mo, hindi lang ako makapagpigil eh. Naririnig mo ba yung sarili mo, kuya? Sobra-sobra na nga yung kasalanan mo sa akin. Inagaw mo na nga si Giselle eh. Tapos ang gusto mo pa, saluhin ko yung lintik mong responsibilidad. Sumusobra ka naman ata. Alam ko yun. Pero para din naman sa ating lahat to eh. Lahat tayo magiging masaya, di ba? At saka, magkamukha naman tayo, di ba? Di ba? Ang sabi nga nila, parang kabal tayo. Paglakay ng batang yan, kamukha mo rin yan. Wala namang maghihinala doon. Ang isipin mo na lang, ikaw yung tatay niya. Siguradong mamahalin mo rin siya na para bang tunay mo siyang anak. Wala na akong nagawa at hindi ko rin napanindigan kung ano ang sinumpa ko. Hindi ko napanagot si Kuya Harold sa lahat ng kanyang kasalanan. Natakasan niya ang kanyang responsibilidad. Dahil ako na ang tumayong ama sa bata. Alam kong hindi ko dapat ginawa ito. Pero hindi naman kakayanin ng aking konsensya na pabayaan ko na lang si Giselle at ang kanyang anak. Kahit galit ako sa ginawa niya sa akin, mas nanaig ang pagmamahal ko para sa kanya. Nagulat ang aking mga magulang dahil biglaan ang aming pagpapakasal. At syempre, ang alam nila, ako ang ama ng dinadala ni Giselle. Kaming tatlo lang ni na Kuya Harold at Giselle ang nakakaalam kung ano ba talaga ang katotohanan. Pasensya na kayo pero ang pagbabahagi sa kwentong ito ang tanging paraan na naiisip ko para kahit papano mailabas at mapaalam ko sa mga tao ang katotohanan. Hanggang dito na lang muna, Mayora Iska Morena. Nagpapasalamat, Marty. Ano man ang sabihin nila.